King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 165. Black Metal Monster. Ang 10 elite na disipulo ay nakatayo sa isang tuwid na linya sa hagdan at ang clan master at ang 4 na elder ay may mas mahinang aura. Pagkagaling saglit, dama po ang kanilang mga tingin sa 10 disipulo na puno ng pananabik at pag-asa. Ngumiti ang Broken Moon clan master at tumanggo kay Ran Xiaoyuan bilang pampatibay loob. Kalmado ang first elder habang tinitingnan niya sina Yang Gan at Zhao Feng na puno ng pag-asa. Sina Elder Zhu, Haiyun Master at Lola Liuyo ay may sariling mga disipulo na lumalahok at naramdaman ni Zhao Feng na ang Floating Crest Trial ay talagang isang labanan sa pagitan ng mga elder ng clan. Sa grupo, malamig na kumislap ang mga mata ni Quan Chen habang sinulyapan niya si Zhao Feng. Mula nang maging disipulo si Zhao Feng ng First Elder, pinigilan ni Quan Chen ang kanyang galit at hinintay niya ang pagkakataong ito, ang Floating Crest Trial. Ang pagsubok na ito ay puno ng panganib at mga gantimpala, at may mga kaso ng mga taong namamatay. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi makita ng mga cultivator sa True Spirit Realm kung ano ang nangyari sa loob. Weng. Bahagyang nanginig ang pasukan ng Floating Crest Palace at lumitaw ang isang berdeng pinto mula sa maliwanag na puting liwanag. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang berdeng pinto ay naging matatag. Nag-stabilize na ang pasukan at automatiko itong magsasara kapag nakapasok na ang 10 tao. Nagbabala si First Elder. Shua. Shua. Ginamit ng lahat ng 10 ang kanilang mga kasanayan sa bilis at naging blur habang mabilis silang lumampa sa berdeng pinto. Shua. Ang pangalawang Zhao Feng ay dumaan sa pintuan, naramdaman niya ang pakiramdam ng pamamanhid sa kanya. Ang susunod na sandali, ang lahat ay dumaong sa isang itim na gintong kalsada na 10 yarda ang lapad. Sa madilim na lugar na ito, ang mga tanawin ng lahat ay pinaghigpitan, kahit na nakarating na silang lahat sa Ascended Realm. Ngunit may isang pagbubukod at iyon ay si Zhao Feng. Hindi gaanong nakaapekto sa kanya ang dim light. Bakit hindi tayo makagalaw? Naramdaman ng 10 elite na disipulo na manhid o matigas ang kanilang katawan at hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan. Kiu. Kiu Kiu. Sa madilim na liwanag, lumitaw ang ilang maliwanag na ilaw, na naging 10 transparent na mga token at sumanib sa kanilang mga katawan gamit ang isang tunog. Kasabay nito, isang boses ang tumunog sa kanilang mga ulo. Nagsimula na ang Floating Crest Trial at ang Floating Crest Token, na kakas-anib lang sa inyong mga katawan, ay gagamitin para itala ang inyong score. Nasabi na ito sa grupo bago sila pumasok sa palasyo, kaya hindi na sila nagulat. Kung mas matagal ang isa, mas maganda ang resulta. Ang bilang ng mga pagsubok na naipasa pati na rin ang iyong pagganap sa mga pagsubok ay makakaapekto rin sa iyong huling marka at ang huling marka ang magpapasya sa gantimpala. Ang mekanikal na boses ay muling tumunog na parang nag-aanonsyo lamang ng mga patakaran. Sa oras na ito naramdaman ni Zhao Feng ang pamamanhid na nagpahintulot sa kanya na makagalaw muli. Ang unang pagsubok. Abyss of Death, 3 araw. Sinabi ito ng robotic voice, pagkatapos ay nawala ito. Nakatayo ang lahat sa itim at gintong kalsada at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang kalsada ay gawa sa isang matigas na material, na nagbigay ng malamig na pakiramdam. Sa lakas ng grupo, hindi man lang nila ito masira. Sa magkabilang gilid ng landas ay may malalim na bangin at ang umaalulong na hangin ay maaaring magbago anumang oras. Kinakalkala ni Zhao Feng na bukod sa 3 core disciples na maaaring hamarang sa hangin sa loob ng ilang panahon, lahat ng iba ay agad na masisira. Ang tanging ligtas na lugar ay ang itim at gintong landas. Biglang nanlamig ang likod ni Zhao Feng nang makaramdam siya ng panganib sa kanyang likuran. Dang! 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 Mula sa itim na landas sa likod nila, isang tunog na nakakapanginig ng kaluluwa ang lumitaw. Kasabay nito, kumalat din ang nakakatakot na aura. Ano ito? Ang lahat, kabilang ang 3 core disciples, ay lumingon ngunit isang malabong figure lamang ang nakikita. Oh my God! Lumingon si Zhao Feng at agad siyang nabigla sa kanyang nakita. Tumakbo. Kaagad na sinabi ni Zhao Feng kay Lin Fan bago mabilis na umalis at sinundan ng huli si Zhao Feng nang walang pag-aalinlangan. Si Quan Chen at ang iba ay nataranto lahat, ngunit ang mga yabag ng metal sa likuran nila ay palapit ng palapit.
Pinisil din sila ng aura mula rito, dahilan para tumigas ang kanilang dugo. Sa 10, may iilan na likas na sumunod kay Zhao Feng at tumakbo pasulong. Dang! Dang! Sa dilim, lumitaw ang isang itim na metal na halimaw na 3 yarda ang taas at isang pares ng berdeng mata ang bumukas. Mayroon ding isang pares ng dark green na pakpak sa likod ng black metal monster na may 10 yarda. Ano yang bagay na yan? Nanginginig ang puso ng lahat. Lahat ng tao tumakbo. Ang aura ng halimaw na iyon ay nasa True Spirit Realm. Bulalas ni Yang Gan. Kahit na ang isang kasing lakas niya, na nakarating sa 5th sky ng Ascended Realm, ay walang magawa laban sa isang tao sa True Spirit Realm. Ang resulta ng sino mang makakaharap sa Black Metal Monster ay mamamatay ng mabilis. Walang sino man ang makakaila dito at ang paningin ni Zhao Feng ang pinakamaganda. Matapos niyang makita ang itim na metal na halimaw, agad siyang tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Tumakbo pasulong. Walang ibang landas. Sa likod nila ay isang itim na metal na halimaw at sa magkabilang gilid ay ang kailaliman. Shua! 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 Ang 3 core disciples ang may pinakamabilis na bilis at sa isang kisap mata, nalampasan na nila si Zhao Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Fan, ngunit wala siyang magagawa. Sa 10 kalahok, ang 3 core disciples ang pinakamalakas. Deng! 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 Ang mga yabag ng itim na metal na halimaw ay tila mabagal, ngunit ang bilis nito ay hindi. Lalampas ito ng 10 metro sa bawat hakbang. Ang malalim na tunog ng yabag at aura ng True Spirit Realm ay nagpalundag sa puso ng lahat at napuno sila ng takot. Lahat tayo ay agad napapatayin kapag nahuli tayo ng black metal monster na ito. Napaisip si Quan Chen sa takot. Sa desperado na sitwasyong ito, paano siya makakaabala tungkol kay Zhao Feng? Kawalan ng pag-asa. Kamatayan. Nagsimulang mag-sprint ang lahat sa kanilang pinakamataas na bilis. Brother Zhao, bakit hindi ka tumakbo ng mas mabilis? Tumakbo si Lin Fan kasama si Zhao Feng, ngunit nalaman niyang pare-pareho ang bilis ng huli. Ang matalim na mata ni Zhao Feng ay sumulyap sa likod at sinabi niya sa mababang tono. Hindi mo ba narinig na ang first round ay magiging 3 araw? Huminto muna si Lin Fan, pagkatapos ay kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon habang humihinga siya ng malamig. Maaari mo bang mapanatili ang maximum na bilis sa loob ng 3 araw? Mahinahong tanong ni Zhao Feng. Imposible. Maaari lang akong manatili sa aking max speed sa loob ng 2 oras. Umiling si Lin Fan. Kung binilisan niya ang kanyang max speed, mas mabilis pa siya sa mga kabayo. Ngunit gugugol siya ng sobrang lakas at ang unang pagsubok ay 3 araw ang haba. Ang pagsubok ay hindi magpapadala ng kompletong halimaw sa True Spirit Realm para patayin tayo o kung hindi, sa tingin mo ba ay magkakaroon tayo ng anumang pagkakataon na mabuhay? Nagpatuloy si Zhao Feng sa pagtatanong. Hindi pwede. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lin Fan. Ang pagharap sa isang tao sa True Spirit Realm, hindi nila kayang labanan. Magsama-sama man ang 10, papatayin pa rin sila sa isang hit. Ang bilis ng black metal monster sa likod natin ay nasa 2nd sky lang ng Ascended Realm. Ang kailangan lang nating gawin ay panatilihin ang bilis na ito at hindi mahuli sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, matagumpay nating maipapasa ang first trial. Ibinigay ni Zhao Feng ang kanyang sagot. Ang kanyang paningin ay ang pinakamahusay at alam niya ang bilis ng itim na metal na halimaw. Ang lahat tungkol dito ay umabot na sa True Spirit Realm bukod sa bilis nito at ang bilis nito ay mas mababa kaysa sino man dito. At ganyan kung paano nangyari ang iyan. Agad na kinokontrol ni Lin Fan ang kanyang bilis upang isave ang kanyang enerhiya. Kasabay nito, hindi niya maiwasang lalong humanga sa kabataang nasa harapan niya. Ang kalmado at kontrol ni Zhao Feng ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas. Dang! 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 Unti-unting lumiit ang tunog ng metal na yabag. Napanatili ni na Zhao Feng at Lin Fan ang kanilang bilis at dahil mas mabilis lang sila kaysa sa black metal monster, tataas ang distansya sa pagitan nila sa paglipas ng panahon. Pagkalipas ng ilang oras, si Liu Yao at Sun Yuanhao na nasa harapan ay nagpapahinga sa lupa, binabawi ang kanilang lakas. Sa bilis ng kanilang pagtakbo, napakalaki ng enerhiyang ginugol nila.
Kayong dalawa ay hindi nahuli ng Black Metal Monster kahit na ganoon kabagal ang pagtakbo mo. Nagsalubong ang kilay ni Liu Yao nang sabihin niyang nagulat siya. Hahaha, ang bilis natin ay mas mabilis ng kaunti kaysa sa Black Metal Monster. Konti na lang at hahabol na ang blockhead. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Matapos ang bahagyang paghinto, siya at si Lin Fan ay dahan-daang nagpatuloy sa pagtakbo, na parang tumigil sila upang tingnan ang tanawin. Iyon. Posible ba? Nagkatinginan sina Liu Yao at Sun Yuanhao nang hindi makapaniwala, ngunit agad na lumitaw ang tunog ng mga yabag ng metal. Tumakbo. Nakita ng dalawa ang malaking itim na anino sa likod nila na naglabas ng nakakatakot na aura, na halos mag-freeze ng kanilang dugo. Ang unang pagsubok, Abyss of Death, magtatagal ng 3 araw. Lumipas ang kalahating araw at hindi nagtagal tumakbo ang mga alagad sa unahan bago naubos ang kanilang lakas. Kahit na mayroon silang mga table tasks, na maaaring makabawi ng kanilang enerhiya, hindi ito mabuti para sa katawan kung sila ay patuloy na ginagamit. Sina Zhao Feng at Lin Fan ang unang nakahanap kung paano gumagana ang Black Metal Monster at ginamit nila ang pinakamaliit na halaga ng enerhiya para sa pinakamalaking pakinabang. Ang ibang mga alagad ay tumakbo saglit, pagkatapos ay uupo sila at gagaling. Ngunit nang sila ay ganap na nakabawi, ang itim na halimon na metal ay naabutan muli. Siyempre, hindi lahat ay isang baliw at sa lalong madaling panahon, lahat ay nakahanap ng pinakamahusay na posibleng paraan upang harapin ang halimaw. Ang ikalawang araw, ang ilan sa mga disipulo ay nagsimulang makaramdam ng pagod, ngunit ang itim na metal na halimaw sa likod nila ay hindi dahil ito ay makinang-makina at hindi gawa sa dugo at buto. Sa oras na ito, nagsimulang magbago ang tanawin sa magkabilang panig sa kalsada. Noong una, hindi naiintindihan ni Zhao Feng ang nangyayari hanggang sa natagpuan niya ang isang kalansay na nakahiga sa isang sirang silid. Ang kalansay ay mukhang matagal nang nasa silid, ngunit ang mga buto ay bahagyang kumikinang. Sa tabi nito ay may ilang bagay. Isang tumpok ng mga primal crystal na bato, isang sirang kawayan na espada, isang jade ornament at ilang sinaunang aklat. Nandito lahat ang 3 pangunahing disipulo at nakatinjin dito. King of Gods, Kabanata 166. Kritikal na tukso. Natagpuan ni Zhao Feng na ang silid na gawa sa kahoy ay humigit kumulang 100 yarda mula sa kinaroroonan niya at sa pagitan ay ang kailaliman. Sa normal na mga pangyayari, ang mga nasa third sky ng Ascended Realm ay hindi makakalipad. Maaari silang lumutang sa hangin sa loob ng 100 yarda ngunit ang hangin sa ibabaw ng kailaliman ay napakalakas na kahit na ang mga cultivator sa third sky ay masisira sa ilang paghinga. Sa sandaling ito, ang 3 pangunahing disipulo ay nakatayo lahat sa gilid ng itim at gininto ang daan, ngunit hindi sila kumikilos. Ang mga balintataw ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay bahagyang nag-condense habang sinisiyasat niya ang balangkas at ang mga bagay ay nagsasara. Matagal nang narito ang balangkas, ngunit ang mga buto ay bahagyang kumikinang, ibig sabihin ang paglilinang ng taong ito ay nasa True Spirit Realm o mas mataas noong siya ay nabubuhay. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Hindi lang siya ang nakakita nito, nakita rin ito ng 3 core disciples. Ang mga bagay ay naiwan ng napakatagal, ngunit hindi sila kinakalawang o nasira, na nangangahulugang hindi sila simple. Sirang espadang kawayan, palamuting jade, mga sinaunang aklat. Ang mga materyales ng mga item na ito ay pawang natatangi at tulad ng mga buto, hindi sila nasusuot. Kung makukuha ko ang mga gamit sa tabi ng bangkay, hindi na mahalaga kahit na bumagsak ako sa pagsubok na ito. Ang mga bagay na naiwan ng isang cultivator sa True Spirit Realm ay maaaring mga spiritual class skills o spiritual na sandata. Tuwang-tuwa si Quan Chen at hindi niya mapigilan ang kanyang kasakiman. Inaasahan ng lahat ang mga bagay na nasa tabi ng kalansay at hindi nagtagal ay nakagawa si Zhao Feng ng conclusion. Ang sirang bamboo sword ay dapat na isang spiritual na sandata at kahit na wala itong espiritu sa loob, ito ay kapantay pa rin ng isang elite class mortal na armas kahit papaano. Ang material ng jade ornament ay lubhang kakaiba at tila may kapangyarihan itong dumadaloy sa paligid nito. Ang presyo nito ay maaaring hindi kasing dami ng isang spiritual na sandata, ngunit hindi ito dapat magkano. Tulad ng para sa 2 lumang libro, walang nakakaalam kung ano ang klase,
Ngunit sa paglilinang ng kalansay, bago siya namatay, ito ay dapat na isang peak-class mortal na kasanayan sa pinakamababa. Maaaring malampasan pa ng mga item na ito ang mga gantimpala mula sa first place ng trial. Maging si Zhao Fang ay may gana na sunggaban sila, ngunit kumislap ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Pumunta ka. Hindi nag-atubili si Lin Fan at sinundan niya si Zhao Fang. Sa katunayan, kahit na ang mga nasa fourth sky ng Ascended Realm ay walang buong kumpiyansa na maabot ang kahoy na silid at bumalik ng hindi nasaktan. Naisip ni Lin Fan. Ang mga nasa fourth sky of the Ascended Realm ay mayroon lamang 20% pagkakataon sa tagumpay at siyanggan, na may pinakamataas na cultivation, ay maaaring magkaroon ng 30 hanggang 40% depende sa kung gaano kalakas ang hangin. Ang layunin ko ay first place at tinalo ang score ng Haiyun Master. Naging matalim ang mga mata ni Yang Gan nang umalis din siya. Sumunod, kapwa bumantong hininga sina Quan Chen at Lu Hu at nagsimula silang tumakbo muli. Karamihan sa mga disipulo ay mag-aalanggan sa harap ng mga bagay na ito, ngunit sila ay umalis pagkaraan ng ilang sandali. Lahat sila ay mga elite na disipulo at kaya nilang kontrolin ang kanilang kasakiman. Higit pa rito, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay napakababa at ang mga nasa ilalim ng fourth sky ng Ascended Realm ay halos walang pagkakataon. Pagkatapos noon, nagsimulang lumitaw ang malalaking bato sa magkabilang gilid ng kalsada na may nakasulat na mga gantimpala. Sa isang tiyak na punto, isang kagubatan na may siksik na enerhiya ang lumitaw sa kailaliman at makikita ng mga mata ang mga kayamanan dito. Makakatulong ang spiritual tasty fruit sa mga nasa ilalim ng seventh sky of the Ascended Realm. Ang isang prutas ay makakatulong sa cultivator na tumalon kaagad ng isang sky. Bulalas ni Liu Yao nang makilala niya ang prutas. Moon Dragon Root, ang rumored treasure na nagpapataas ng mga katangian ng katawan at kahit na may pagkakataong magbigay ng isang sinaunang espesyal na talento. Tinitigan ni Zhao Fang ang kagubatan sa harapan at huminga siya ng malalim. Masyadong malakas ang pain. Napakaraming kayamanan dito na maaaring magbago ng isang buhay at kapalaran, tulad ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Nakakita pa si Zhao Fang ng ilang material na lumalaban sa langit, na maaaring magamit upang madagdagan ang talento ng isang tao. Ang mga kayamanan ng kagubatan na ito ay nalampasan ang lahat ng nakita nila sa ngayon. Kung ang isa sa kanila ay makapasok sa kagubatan at baguhin ang kanilang kapalaran, ang True Spirit Realm ay hindi mahirap abutin. Spiritual Tasty Fruit, Scarlet Dragon Fruit. Ang mga mata ng isang alagad sa tuktok ng third sky ay kumikinang sa kasakiman. Ang taong ito ay si Chen Yu, ang tanging tao na hindi pamilyar kay Zhao Fang. Teng. Bulalas ni Chen Yu habang pinapaikot niya ang kanyang true force upang bumuo ng iskarlata na pulang alon, na nagtulak sa kanya patungo sa kailaliman. Ho! Ang hangin sa itaas ng kalaliman ay nagsimulang gumalaw, na nagpapula sa mukha ni Chen Yu. Ginamit niya ang lahat ng mayroon siya at tumakbo ng mga 10 hanggang 20 yarda bago gumuho ang layer ng true force sa paligid niya. Ah! Sumigaw si Chen Yu bago nahulog sa bangin at nawala sa paningin. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng iba pang mga disipulo. Sa pinakamataas na antas ng third sky cultivation ni Chen Yu, nakakatakbo lang siya ng humigit kumulang 10 hanggang 20 yarda sa ere, kahit 1/5 ng kabuoang distansya. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay sobrang solemna. Ang kanyang cultivation ay mas mababa kaysa kay Chen Yu, ibig sabihin na ang dami ng true force na mayroon siya ay mas mababa kaysa sa mga huli. Ngunit ito ay mas mahusay sa mga tuntunin ng kadalisayan. Tara na, si Lu Hu, isang pangunahing disipulo ay umiling at umalis. Noong una, gusto niyang subukan dahil nasa fourth sky siya at ang forte niya ay body strength enang. Ngunit pagkatapos makita kung ano ang nangyari kay Chen Yu, alam ni Lu Hu na kaya lang niyang maglakbay ng 40 hanggang 50 yarda bago mahulog sa bangin. Ituloy natin ang pagtakbo. Napabuntong hininga ang lahat at pinigilan ang kasakiman sa kanilang mga puso nang magsimula silang muli sa pagtakbo. Jang! 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 Ang itim na metal na halimaw sa likod nila ay hindi alam ang pagod o pagkain at patuloy itong humahabol. Kahit na mabilis ang takbo ng mga disipulo, kailangan pa rin nila ng oras para magpahinga at makabangon, ibig sabihin ay hindi nila lubos na maitatapon ang halimaw.
30% pagkakataon. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang nakatitig sa kagubatan, ngunit sumuko siya sa huli. Ang daan ng Floating Crest Trial ay mahaba at tiyak na magkakaroon ng higit pang mga reward mamaya. Ito pa lamang ang unang pagsubok at ito ang daan ng tukso, hindi lamang ang daan ng kamatayan. Ang pasukan ng Floating Crest Palace. Weng. Isang kakaibang berdeng ilaw ang sumilay mula sa pinto. Ang bilis nito. Nagulat lahat ang apat na elder at ang clan master. Ang bilog ay kumupas at isang figure ang lumitaw, ito ay si Chen Yu. Ano ang naging dahilan ng paglabas mo ng napakabilis? Malalim na tanong ni Elder Zhou. Kulay abo ang ekspresyon ni Chen Yu habang sinabi niya sa elders at clan master ang nangyari. Ikaw ay isang panloob na disipulo at hindi mo man lang mapaglabanan ang toksong ito. Naiinis na sabi ni Granny Liuyo. Hindi niya kasalanan ang lahat. Mukhang mas mahirap ang pagsubok na ito kaysa sa mga nauna, hinabol sila ng isang halimaw sa True Spirit Realm at napakaganda ng mga reward sa landas. Ang malambot at kaakit-akit na boses ng Broken Moon Clan Masters ay tumunog. Kung mas mahirap, mas malaki ang panghuling gantimpala. Sa kasamaang palad, ang batang ito ay hindi man lamang nakapasa sa unang pagsubok, ibig sabihin ay hindi siya makakakuha ng anumang mga gantimpala. Sa kabutihang palad, ito ay isang batayan lamang ng pagsubok para sa mga matuwid. Naiisip mo bang babalik siyang buhay kung pumunta siya sa demonic trial? Bahagyang ngumiti si First Elder. Ang mga elder ay hindi masyadong nagulat sa kabiguan ni Chen Yu dahil ang sarili nilang mga disipulo ay nakikilahok pa rin. Sa isang kisap mata, 2 araw pa ang lumipas sa trial. Jiang. Walang kahirap-hirap na humabol ang Black Metal Monster, bagamat hindi masyadong mabilis ang bilis nito. Karamihan sa mga disipulo ay kailangang umasa sa kanilang paghahangad at mga table task upang magpatuloy. Sa kanilang lahat, si Yang Gan ang pinakamahinahon. Ang kanyang cultivation ay ang pinakamataas at ang kanyang bilis ay ilang tier na mas mataas kaysa sa Black Metal Monsters. Maging si Quan Chen ay nagsimulang makaramdam ng pagod. Ang mga disipulo sa ilalim ng Fourth Sky of the Ascended Realm ay kailangang magpatuloy ng paunti-unti, hakbang-hakbang upang maiwasang mapatay ng halimaw na nasa likod nila. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat na ang First Trial Abyss of Death ay nangangahulugan na sila ay hahabulin sa loob ng 3 araw at 3 gabing sunod-sunod, habang ang tukso ay darating din sa landas, sinusubukang abalahin sila. Kalahating araw na lang ang natitira. Lahat, ipagpatuloy mo. Nag-cheer si Yang Gan mula sa harapan, ngunit ito lang ang kanyang magagawa. Maging siya ay agad na papatayin ng halimaw. Dama po ang tingin ni Yang Gan sa nag-iisang disipulo ng First Elder na si Zhao Feng. Ang bilis ng paghinga ng huli ay pantay at siya ay may kalmadong ekspresyon na hindi katulad ng iba. Si Lin Fan sa tabi niya ang may pawis na tumutulo sa kanyang mukha, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang malakas na paghahangad. Ang pinakanagulat ni Yang Gan ay ang Zhao Feng at Lin Fan ay parehong may pinakamababang cultivation sa grupo, ngunit maaari silang magpatuloy hanggang dito. Lalo na si Zhao Feng, parang mas mahinahon siya kaysa sa karamihan ng iba. Sa oras na ito, palapit ng palapit ang mga tukso sa magkabilang panig ng landas. Ang mga toksong ito ay 100 yarda ang layo, ngunit ngayon ang ilan ay nasa 70 hanggang 80 yarda na ang mas mababang hanay ay nasa 50 hanggang 60 yarda ang layo. Ngunit sa pamamagitan ng 2 araw na patuloy na pagtakbo, ang enerhiya na mayroon ang mga tao ay bumaba. Higit pa rito, bumaba ang halaga ng mga item kumpara sa dati. Kung mas malaki ang gantimpala, mas malaki ang panganib. Habang bumababa ang kahirapan, nangangahulugan din ito na bumababa rin ang halaga ng mga gantimpala. Tahimik na tumanggaw si Zhao Feng sa kanyang ulo. Habang tumatakbo sila, patuloy na iniskan ng kanyang kaliwang mata ang mga reward na lumabas at sinuri niya ang pagkakataong magtagumpay. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay ng karamihan sa mga reward ay mas mababa sa 50% at ang mga item ay hindi ganoon kahusay. Sa isang tiyak na sandali, biglang nagbago ang tanawin sa kailaliman at lumitaw ang isang kakaibang pavilion na halos 4 hanggang 5 yarda ang laki, 20 hanggang 30 yarda ang layo. Mula sa pavilion ay dumating ang tunog ng isang lot at isang magandang babae ang nakaupo doon.
Ang mga babae ay may creamy white skin at manipis na itim na kilay. Ang bawat ngiti niya ay puno ng walang limitasyong tukso, na naging dahilan para mataranta ang mga mukhang iyon. Dahil sa kakaibang eksenang iyon ay naging maingat ang mga alagad, ngunit nang dumapo ang kanilang mga mata sa mga babae, naramdaman ng lahat ang isang kagandahang dumiretso sa kanilang katawan at kaluluwa. Ang lugar na ito ay 20 hanggang 30 yarda lamang ang layo, ibig sabihin ay mas maliit ang lakas ng hangin. Bumilis ang puso ng lahat at ang mga mata ni Luho, Sun Yuanhao at Quan Chen ay napuno ng pagkahumaling. Ang kakaiba ay kahit sina Liu Yao at Ran Xiaoyuan ay may mga natulala na ekspresyon. Halos walang makalaban sa alindog ng lot. Sa grupo, si Zhao Feng lang ang hindi naapektuhan habang nakatitig ito sa kanya ng kumikislap na mga mata. Ang unang nag-react ay si Yang Gan, pagkatapos ay si Lin Fan, na nag-igting ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang kanyang sarili. Bahagyang humanga si Zhao Feng, hindi niya akalain na ang paghahangad ni Lin Fan ay mas mahusay kaysa kay Quan Chen. Malakas na bulalas ni Yang Gan at ginaisang niya ang mga natitirang tao. Brother Yang, 20 hanggang 30 yarda lang ang layo. Dapat ba nating subukan? Iminungkahi ni Quan Chen, ang mga babae sa pavilion ay napakaganda, para siyang isang diyosa. 20 hanggang 30 yarda ang pinakamalapit na distansya sa ngayon. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng habang tinatansya niya ang rate ng tagumpay at ang halaga ng mga bagay sa loob. King of Gods, Kabanata 167. Interspatial Bracelet, Abyss of Death. Sa madilim na dimensyon, isang babae ang tumugtog ng lot na puno ng emosyon. Parang jade ang balat niya at para siyang perpektong ukit. Bawat ngiti niya ay puno ng tukso. Sa mata ng sinuman, siya ay perpekto. Kahit sa sigaw ni Yang Gan, sina Quan Chen at ang mga kasama at ayaw talagang pumasa sa gantimpala na ito. Napakaganda, ngunit masyadong kakaiba. Si Lin Fan ay may nabigla na ekspresyon sa kanyang mukha at ang kanyang mukha ay namula habang iniisip niya ang nalilitong hitsura niya kanina. Ibinaling ni Lin Fan ang kanyang tingin sa gilid, nakita ni Lin Fan na ang ekspresyon ni Zhao Feng ay katulad ng dati at hindi siya naapektuhan. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi maiwasan ni Lin Fan na humanga sa kanya. Hindi niya alam kung dahil ba sa malakas ang kalooban ni Zhao Feng o dahil hindi alam ni Zhao Feng ang impormasyon tungkol sa pagtatalik. Tumahimik ka. Huminga ng malalim si Yang Gan at pinilit niyang huwag tumingin sa napakagandang babae habang malamig niyang tinitingnan si Quan Chen at ang iba pa. Ang babaeng ito ay tiyak na hindi simple para magpakita rito. Baka naloko na kayong lahat. Nang marinig ito, naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Ang Floating Crest Palace ay isinara mula sa labas ng mundo at ito ay binuksan isang beses bawat 5 taon. Ito ay masyadong kakaiba na magkaroon ng isang kakaibang babae dito. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa katawan ng mga alagad dahil hindi sila naglakas loob na tingnan ang babae. Sister Yuan, ano ang nakita mo? Malalim na sinabi ni Zhao Feng kay Liu Yao. Ako. Namula ang mukha ni Liu Yao nang bahagya siyang nataranta. Ang tao sa pavilion ay ang perpektong imahe sa kanilang mga puso. Ang mga lalaki ay nakakita ng magagandang babae at ang mga babae ay nakakita ng mga gwapong lalaki. Malapit na ang gantimpala na ito, ngunit hinihikayat ko ang lahat na sumuko. Malapit nang matapos ang unang pagsubok at ayon sa mga nakaraang karanasan sa Floating Crest Palace, magkakaroon ng kahit ilang gantimpala kung makakapasa tayo sa unang yugto. Sinabi ni Yang Gan sa lahat. Pagkatapos ay agad siyang naging isang lilang ilaw habang siya ay bumibilis. Mayroong isang malaking halaga ng ilusyon ng lakas ng pag-iisip sa pavilion, na niloko kahit ako. Kung lumilipad ako at naapektuhan ng lakas ng pag-iisip. Walang ekspresyong sabi ni Baymoy at desididong umalis. Lahat ay ayaw, ngunit alam nila na ang pavilion ay masyadong kakaiba, kaya kailangan nilang sumuko at magpatuloy. Maging ang isang tulad ni Quan Chen ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at pinilit ang kanyang sarili na umiwas ng tingin. Brother Zhao. Biglang napagtanto ni Lin Fan na walang intensyon si Zhao Feng na umalis. Mauna ka. Sa iyong kasalukuyang bilis, maaari kang makapasa sa unang yugto. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Nagulat si Lin Fan ngunit hindi niya tinanong si Zhao Feng at agad na umalis.
Si Zhao Feng lang ang hindi gumalaw at siya ang huling tao sa likod. Brother Zhao. Isang tinig na kasing lakas ng isang tahimik na langgam ang tumunog mula sa harapan at sumulyap. Nakita ni Zhao Feng si Ran Xiaoyuan na nag-aalalang tumingin sa kanya. Ayos lang ako, mauna ka na. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang nakatingin sa kanya ng isang beses bago muling tumingin ng mahinahon sa harapan. Ang mga kamao ni Ran Xiaoyuan ay nakakuyom at ang kanyang mga kilay ay kumikislap na parang nag-aalala na si Zhao Feng ay tinukso ng babae sa pavilion. Higit pa rito, ipinakita sa ekspresyon ni Zhao Feng na hindi siya makikinig sa kanya. Teng. Ang figure ni Zhao Feng ay biglang lumundag sa hangin at parang isda na lumalangoy, lumutang siya patungo sa pavilion. Huwag. Gulat na bulalas ni Ran Xiaoyuan. Ang bawat gantimpala ay puno ng panganib at ang tanawin sa pavilion ay lubhang kakaiba. Hindi nila ito makita, kaya hindi sila naglakas loob na subukan. Ho! Ho! Ang malakas na hangin sa itaas ng kalaliman ay humampas pataas at pababa, na bumubuo ng sunod-sunod na alon ng pag-atake kay Zhao Feng. Oh my God! Nalinlang si Brother Zhao. Ang ilan sa mga kalapit na disipulo ay nasa loob pa rin upang makita ang nakababaliw na pagkilos ni Zhao Feng. Bukod kay Ran Xiaoyuan, naroon pa rin sina Lu Hu, Liu Yao at Sun Yuanhao. Napakalalim ng kasanayan sa paggalaw. Isa sa tatlong pangunahing disipulo, si Lu Hu ay nagulat. Isang layer ng Asher ang bumalot kay Zhao Feng, na naging dahilan upang sumanib siya sa hangin at dumaan sa pinakamaliit na puwang ng hangin. Ginamit niya ang lakas ng hangin sa parehong oras upang itulak ang sarili pasulong. Sa isang kisap mata, si Zhao Feng ay tumalan ng 10-10 yarda. Sa oras na ito nagbago ang eksena sa pavilion. Tumayo ang eksotik na babae at ngumiti kay Zhao Feng. Ang gayong nakamamanghang tanawin ay ginawa ni Lu Hu at kasamahan na natulala. May isip kung gaano kahirap para kay Zhao Feng na harapin ang ganoong sitwasyon. Hehe, ang ganda. Mapanuksong ngumiti si Zhao Feng sa himpapawid at patuloy siyang tumatakbo sa ere na parang hindi siya apektado. Bahagyang nagulat ang batang babae sa pavilion at hindi niya akalain na ang isang brat, na hindi pa umabot sa third sky of the Ascended Realm, ay maaaring hadlangan ang kanyang ilusyon na nilikha mula sa lakas ng pag-iisip. Teng. Ang figure ni Zhao Feng ay mabilis na lumapag sa pavilion at ang eksena ay nagulat kay Lu Hu at sa iba pa. Asawa. Emosyonal na ngumiti ang batang babae habang nagsimulang maghubad, inilantad ang kanyang balat na puti ng nyebe sa ilalim. Dahan-daang hinubad ng kakaibang dilag ang kanyang damit, ipinakita ang kanyang perpektong katawan. Ito ay isang makapigil hiningang sandali. Tumabi ka, gago. Isang liwanag ang kumislap sa mata ni Zhao Feng habang siya ay sumipa palabas. Lumipad pa atras ang dilag na naghuhubad lang at tumama sa poste ng kamatayan. Ikaw. Lumuwa ang dalaga ng isang subo ng dugo ng maputi ang kanyang mukha. Ang eksenang ito ay nagpalaglag sa panga ng mga nanonood. Masyadong brutal si Zhao Feng. So, ang dilag ay biglang naging tipak ng lilang usok at sa sumunod na sandali, isang lilang fox ang nakitang nanginginig sa isang hola. Ang tanawin ng fox na nakulong ay lubhang kakaiba. Ito ay isang illusion fox, na isang Yao beast, isang antas na mas mataas kaysa sa deadly beasts. Bulalas ni Lu Hu. Ang mga nakamamatay na hayop ay isang nakakatakot na pag-iral, ngunit wala silang sariling isip at mayroon lamang silang mahinang bloodline ng mga Yao beast o nadungisan ng polusyon. Ang mga totoong Yao beast ay may mataas na katalinuhan at bloodline ng mga sinaunang lahi. Sila ay nireranggo na mas mataas kaysa sa mga nakamamatay na hayop at maaari pa nilang linangin. Ang Lord Tier Deadly Beast sa Guanzhou Province City noong araw na iyon ay ang pinakamababang Yao beast, at ito ay kapantay ng mga nasa Ascended Realm. Sa Green Flower Continent, napakababang bilang lamang ng mga hayop ang may kapangyarihang baliktarin ang mga karagatan at pamunuan ang isang hukbo ng mga hayop, na madaling makasira ng ilang bansa. Siyempre, may sariling batas ang mundo ng mga hayop at nagkaroon ng balanse sa pagitan nila at ng mga clans. Ang Illusion Fox ay malamang na nakarating sa 5th sky ng Ascended Realm. Ang mga mata ni Lu Hu ay kumislap sa pag-aalala. 5th sky of the Ascended Realm, nalampasan din nito si Yang Gan, na may pinakamataas na cultivation dito.
Ngunit ang talento ng Illusion Fox ay mga ilusyon na nilikha mula sa enerhiya ng pag-iisip at kahit na si Yang Gan ay hindi maaaring hadlangan ang enerhiya ng pag-iisip habang tumatawid sa kailaliman. Brat, sisirain kita. Galit na sabi ng Illusion Fox habang nagngangalit ito. Kung hindi dahil sa Holak, madali nitong mapunit ang mga tao sa second o third sky ng Ascended Realm. Hindi nag-abalang pakinggan ito ni Zhao Feng at pumunta sa stone table sa gitna ng pavilion. Sa mesa ay isang plato ng prutas, isang bote o alak, isang pulse erez at anglot. Iniabot ni Zhao Feng ang kanyang kamay upang kunin ang isa sa mga prutas upang tingnan kung ano iyon. Ito dapat ang purple spiritual fruit na nagpapanumbalik ng lakas ng katawan at pag-iisip. Kinuha ni Zhao Feng ang 4 hanggang 5 prutas at pagkatapos ay inamoy ang bote ng alak. Ito ay dapat na isang mababang spiritual wine na maaaring makabawi ng enerhiya ng isang tao para sa mga nasa Ascended Realm. Gulo. Humigop ng kaunti si Zhao Feng at naramdaman niya kaagad na gumaling ang kanyang true force, mental energy at stamina. Pagkatapos tumakbo ng 2 araw na diretso sa ilalim ng pressure at pagod, si Zhao Feng ay nasa bingit ng pagtaas ng kanyang cultivation. Ang huling bagay ay isang bracelet at hinawakan ito, si Zhao Feng ay tumawa. Ito ay dapat na isang interspatial bracelet at ang pinakamasamang interspatial na imbakan ng mga item ay pinahahalagahan ng isang high-grade na mortal na armas. Ang pulse erez na ito ay isang bagay na maaaring mag-imbak ng mga bagay at ang halaga nito ay higit na mas malaki kaysa sa lahat ng iba pang nasa mesa na buod. Ano? Interspatial bracelet. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mukha ni Luhu at kasamahan. Ang pinakamasamang interspatial na item ay nagkakahalaga na ng isang high-grade mortal weapon. Bahagyang nanginginig ang boses ni Luhu nang lumitaw ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ang mga high-grade na mortal na armas ay hindi bababa sa 1,000,000 substandard na primal crystal stone o 10,000 low-grade primal crystal stone. Higit pa rito, bihira ang mga bagay na maaaring mag-imbak ng mga bagay. Kinuha ni Zhao Feng ang bracelet at pinagsanib niya ang kanyang kamalayan sa loob. Naramdaman niya ang 1 metrong luwang ng spasyo sa loob. Shua! Shua! Nawala ang purple spiritual fruit at bote ng alak habang nakaimbak ang mga ito sa loob ng interspatial bracelet. Ang mga interspatial na item ay talagang mahiwaga. Masayang-masaya si Zhao Feng at hindi niya maiwasang maalala kung paano niya sinuri ang lahat ng libro para mangalap ng kaalaman. Sa wakas, dama po ang mga mata niya sa loot na nakapatong sa mesa at agad din itong inilagay sa bracelet. Ang loot ay isang middle-grade mortal na sandata na nakita kaagad ni Zhao Feng, ngunit ang mga sandatang pangmusika ay hindi masyadong interesado sa kanya at hindi rin niya gustong gamitin ito. Gayunpaman, maaari itong palitan ng isang kabuuan ng primal crystal na mga bato upang mabayaran ang utang na mayroon siya sa matandang si Zhang at maaari pa niyang bilhin ang mga luhuo arrow kung siya ay mapalad. Bata, huwag kang mahiya. Ang Illusion Fox ay napaungol at labis siyang nagalit kay Zhao Feng dahil sa hindi niya pinapansin. Ang Fox ay muling nagpadala ng isang grupo ng mga ilusyon, ngunit si Zhao Feng ay nagkaroon ng napakalakas na katatagan laban dito at walang pinsalang naidulot. Nakita na niya ang totoong figure ng dalaga nang lumitaw ang pavilion, kaya hindi man lang siya nagpaapekto. Teng! Ang katawan ni Zhao Feng ay parang isda habang lumalangoy ito sa hangin at bumabalik sa itim at gintong kalsada sa ilang paghinga. Napabuka ang maliit na bibig ni Ran Xiaoyuan sa gulat. Brother Zhao, napakaganda ng iyong mga gantimpala. Hindi mo dapat itago ang lahat sa iyong sarili tama. Napangiti si Luhu at hindi niya itinago sa mukha niya ang katakawan. Isang malaki, makapangyarihang true force ang umikot sa kanyang katawan at nagpadala siya ng aura na mas malakas kaysa sa normal na fourth sky aura. Si Luhu ay isa sa 3 core disciples na ang forte ay ang pagpapalakas ng katawan, ang kanyang lakas ay higit pa kay Quan Chen. Naglakas loob ka bang atakihin ako? Malamig na sabi ni Zhao Feng habang umiihip ang asher niyang buhok sa hangin. King of Gods, Kabanata 168. Pinadalang lumipad sa isang sipa. Sa itim at gintong kalsada. Hinarap ni Zhao Feng ang core na disipulong si Luhu. Naglakas loob ka bang atakihin ako? Malamig na sabi ni Zhao Feng habang umiihip ang kanyang buhok sa hangin.
Sa gilid, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ran Xiaoyuan at tumabi siya kay Zhao Fang. Tila hindi nag-react si Sun Yuanhao at nagsimulang magpanik. Naging tense ang atmosphere. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lu Hu nang maalala niya na si Zhao Fang ang may suporta sa First Elder. Higit pa rito, si Ran Xiaoyuan ay tumabi kay Zhao Fang. Si Ran Xiaoyuan ay isang disipulo ng Clan Master at siya ay may kaparehong lakas bilang Beimoy. Isang ngiti ang lumitaw kay Zhao Fang dahil alam niyang gusto ni Lu Hu ng bahagi ngunit hindi niya kailangan ng lakas ng loob na umatake. Brother Zhao, tutulungan kita. Isang dalisay at inosenteng ngiti ang lumitaw sa mukha ng sanggol ni Sun Yuanhao. Sa puntong ito, parehong sina Ran Xiaoyuan at Sun Yuanhao ay nasa panig ni Zhao Fang. Kahit na ang panig ni Zhao Fang ay walang anumang background, si Lu Hu ay magiging maingat. Ibigay ang interspatial bracelet. Madilim ang mukha ni Lu Hu, ngunit bigla siyang nagdikit ng ngipin at tumabi kay Zhao Fang at kasamahan. Anong gagawin niya? Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang at hindi niya akalain na aatake pa rin si Lu Hu sa sitwasyong ito. Teka, may mali. Biglang may naalala si Zhao Fang at tumingin sa pavilion. Ang mga mata ng illusion fox sa loob ng hola ay naging kulay ube habang ang ngiti ng panunuya ay lumitaw sa mukha nita. Ang mga mata ni Lu Hu ay puno ng kasakiman at nawalan siya ng malay. Siya ay orihinal na matako at nang ang illusion fox ay naglagay ng isang kasanayan sa ilusyon sa kanya, ang kasakiman sa kanyang puso ay nadagdagan ng 10 beses. Nakalimutan ko ang tungkol sa bastos na fox na ito. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zhao Fang nang magpasya siyang harangin muna si Lu Hu. Ang huli ay nasa 4th sky ng Ascended Realm at naabot niya ang mataas na antas sa pagpapalakas ng katawan. Wind Lightning Destruction. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Heavenly Wind God Technique at Silver Wall Technique nang walang pag-aalinlangan at nagawa niyang harangan lang ang mga nakakabaliw na pag-atake ni Lu Hu. Feng. Matapos matamaan ang ulo, umatras ng ilang hakbang ang figure ni Zhao Fang. Nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata at ang kanyang bloodline na kapangyarihan, si Zhao Fang ay walang kapangyarihan. Brother Zhao, ibigay mo ang interspatial bracelet. Isang malamig na boses ng binata ang narinig mula sa gilid. Ano? Naramdaman ni Zhao Fang ang isang alon ng hangin na lumapit sa kanya mula sa kanyang likuran at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Ang tao ay si Sun Yuanhao. Ha 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 ha. Si Lu Hu ay tumawa ng nakakaloko habang ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mabangis. Ngayon, nahaharap si Zhao Fang ng dalawang pag-atake mula sa harap at likod ayon sa pagkakasunod-sunod. Tumigil ka. Bulalas ni Ran Xiaoyuan habang siya ay naging blur at hinaranggan si Sun Yuanhao. Pang! Si Sun Yuanhao ay napaatras ni Ran Xiaoyuan sa isang galaw. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang pagpapawis at pakiramdam na maswerte na si Ran Xiaoyuan ay hindi naapektuhan ng illusion fox. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Beimoy at kung haharapin niya ang mga pag-atake ng tatlo, makakatakbo lang siya kahit na ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ang mga ilusyon ng illusion fox ay maaaring makaapekto kina Sun Yuanhao at Lu Hu dahil sila ay sakam at mahina ang kalooban, habang si Ran Xiaoyuan ay hindi sakam. Pinahusay ni Ran Xiaoyuan na pinipigilan si Sun Yuanhao ang sitwasyon, ngunit si Zhao Fang ay nakaharap sa isang pangunahing disipulo ng 4th sky at ito ay isang malaking tagumpay upang hindi matalo. Mukhang ito lang ang paraan. Naisip ni Zhao Fang. Shua. Lumabo ang figure ni Zhao Fang at nag-iwan ng isang grupo ng mga after images. Ang kanyang katawan ay parang isda, maliksi at mabilis habang siya ay umatras sa ilalim ng mga pag-atake ni Lu Hu. Sa mga tuntunin ng paglilinang at pagpapalakas ng katawan, si Lu Hu ay mas mahusay kaysa kay Zhao Fang, ngunit ang huli ay mas mahusay sa paggalaw. Si Lu Hu ay nalulula sa kasakiman at hindi niya namalayan na si Zhao Fang ay umaatres patungo kina Sun Yuanhao at Ran Xiaoyuan. Ako muna ang bahala sa'yo. Ang bilis ni Zhao Fang ay biglang tumaas at nawala mula sa hanay ng pag-atake ni Lu Hu. Siya ay nagpakita sa tabi ni Sun Yuanhao sa susunod na sandali. Ang huli ay orihinal na pinigilan ni Ran Xiaoyuan at hindi siya nakapag-react sa palihim na pag-atake ni Zhao Fang. Lightning Wind Palm. Itinulak ni Zhao Fang ang isang palad habang ang kulog ay umuungol at ang hangin ay umuungol. Wow!
Nagawa ni Sun Yuanhao na harangin ang palad na iyon, ngunit napilitan siyang bumalik sa gilid ng kalsada at dumuran ng isang subo ng dugo. Bumaba. Sinipal ni Zhao Feng si Sun Yuanhao sa kailaliman ng isang sipa. Ah! Sumigaw si Sun Yuanhao habang nahulog siya sa kailaliman. Brother Zhao, pinatay mo siya. Puting-puti ang mukha ni Ran Xiaoyuan dahil hindi niya alam ang gagawin. Ang plano ni Zhao Feng ay tapusin muna si Sun Yuanhao, na mas mahina, para makapagtambol sila at labanan si Luho. Mahina ang kanyang kalooban at naimpluwensyahan siya ng bastos na fox na iyon, kaya kailangan muna natin siyang alagaan. Si Zhao Feng ay hindi na konsensya. Si Sun Yuanhao ay may dalisay at inosenteng mukha ng sanggol, ngunit siya ay napakatuso. Sa pasukan ng Floating Crest Palace, naka-cross-legged doon ang 4 na elder at clan master. Weng! Biglang lumiwanag ang kulay asol na pinto at isang figure ang lumabas. Ibang tao ang lumabas. Sobrang bilis. Bumilis ang puso ng Haiyan Masters ngunit napabuntong hininga nang makita kung sino iyon. Yuanhao. Bulalas ni Elder Zhou habang nakatitig sa maputlang mukha ni Sun Yuanhao. Hindi alam ni First Elder at ng iba pa kung ano ang gagawin. Ang taong pinalayas ay ang disipulo ni Elder Zhou, si Sun Yuanhao na may changeable body. Yuanhao, paano ka nakalabas ng ganito kabilis? Malalim na sabi ni Elder Zhou. Si Zhao Feng. Siya mismo ang kumuha ng lahat ng kayamanan at sinipa ako sa bangin. Matangkad na pula ang mukha ni Sun Yuanhao habang galit niyang sinabi. Apektado pa rin siya sa ilusyon ngayon at hindi pa siya kumalma. Paano siya naglakas loob na gawin iyon? Inaatake pa ng Zhao Feng na ito ang iba mula sa parehong angkan. Galit na galit si Elder Zhou. Ang Floating Crest Trial ay isang beses bawat 5 taon at bawat disipulo ay may isang pagkakataon lamang. Mahusay ang talento ni Sun Yuanhao at mas bata pa siya kay Zhao Feng. Kung siya ay nagtagumpay, sa trial ang kanyang paglilinang ay tataas ng mabilis. Gayunpaman, ang pag-asa na ito ay nawasak ng isang taong may mababang antas na espiritual na katawan. May hindi pagkakaunawaan ba dito? Malalim na sabi ni First Elder. Alam niya na si Zhao Feng ay mukhang mayabang, ngunit siya ay talagang kalmado. Si Zhao Feng ay nagsanay ng Lightning Wind Palm, ibig sabihin hindi siya normal. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Haiyan Masters. Nang marinig ito, tumanggo lahat sina Elder Zhou, Lola Liuyo at ang Clan Master. Maghihintay ako pagkatapos ng trial para tanungin siya. First Elder, ibibigay ko ito sa Regulation Division, na magiging patas. Huminga ng malalim si Elder Zhou habang pinipigilan ang nagngangalit na apoy ng galit sa kanyang puso. Kung hindi dahil ang master ni Zhao Feng ay First Elder, sisubog na siya. Weng! Gulo-gulo. Kumikislap ang kulay asol na pinto nang lumabas ang isa pang figure. Sobrang bilis. Ang 5 sa True Spirit Realm ay natigilan lahat. Gaano katagal na ang nakalipas mula noong pinalayas ang huling tao? Nakatuon ang mga elder sa figure at nalaman nilang ito ay ang pangunahing disipulong si Luho. Ano ang nangyari sa trial upang maging mga core na disipulo para masipa palabas? Ang mga ekspresyon ng Clan Master Enko, lahat ay solemn. Luho, paano ka nakalabas ng napakaaga? Tanong ng Broken Moon Clan Master. Pamilyar silang lahat kay Luho, dahil ang huli ay isang core na disipulo at isang disipulo ng Regulation Elder. Sa clan, ang Regulation Elder ay may awtoridad sa parehong antas ng Clan Master at First Elder dahil hawak niya ang kapangyarihang pumatay at parusahan. Si Zhao Feng iyon. Nais niyang itago ang lahat ng mga kayamanan sa kanyang sarili at sinipa ako sa kailaliman. Sabi ni Luho sa nagngangalit na mga ngipin. Siya ay kapareho ni Sun Yuanhao at nasa ilalim pa rin ng spell ng Illusion Foxes. Zhao Feng na naman. Ang 4 na Elder at Clan Master ay puno ng pagkabigla at galit. Ang Floating Crest Trial ay hindi lamang nagpabago sa kapalaran ng mga disipulong lumahok, maaari rin itong baguhin ang kapalaran ng clan. At ngayon ay nagpadala si Zhao Feng ng core na disipulo at isa pang disipulo na may changeable body sa kalahati ng oras na kumulo ang tsaa. Higit pa rito, ginamit niya ang parehong paraan, sa pamamagitan ng pagsipa sa kanila sa bangin. Napakasama nitong Zhao Feng.
Nagkatinginan ang ibang mga elder na may galit sa kanilang mga mata. Paano ka matatalo ni Zhao Fang? Nahuli ni First Elder ang isang bagay na kainahinala. Ang lakas ni Luho ay nasa ilalim lamang ni Yang Gan. Ito ay dahil sa Junior Sister Ran. Galit na sabi ni Luho. Ano ang kinalaman nito sa Xiaoyuan? Tumaas ang kilay ng Clan Masters. Sa kanyang mga mata, si Ran Xiaoyuan ay palaging isang masunuring bata. Tinulungan ni Sister Ran ang bastos na si Zhao Fang, kung hindi, ang disipulong ito ay hindi matatalo. Napasigaw si Luho habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang dalawang kamao. Paano ito naging posible? Nagbago ang ekspresyon ng apat na elder at ng Clan Master. Sa katunayan, ang lakas ni Ran Xiaoyuan ay nasa parehong antas ng Beimoy at nagawa niyang makipagpalitan ng mga galaw sa mga nasa Fourth Sky. Kung makikipagtulungan siya kay Zhao Fang, may pagkakataong talunin si Luho. Ngunit bakit makikipagtulungan si Ran Xiaoyuan kay Zhao Fang? Maaaring ito ay biglang naalala ng Clan Master kung paano sinadyang matalo si Zhao Fang kay Ran Xiaoyuan sa Floating Crest Competition at pagkatapos ay iniugnay ito sa sinabi ni Sister Yuan. Ang ekspresyon ng Broken Moon Clan Master ay nagpaalala sa iba kung ano ang nangyari noong nag-away ang dalawa. Ang Zhao Fang na ito ay kahit na gumawa pa ng isang taong kasing dalisay at inosente gaya ni Xiaoyuan. Malamig ang mukha ng Clan Master nang lumitaw ang galit sa kanyang banal na mukha. Sa isang pagkakataon, ang mga elder ay hindi makapagsalita. Sa wakas, napagkasunduan nila. Dapat nating parusahan itong Zhao Fang. Sa itim at gintong kalsada. Pang! Pinalipad ni Zhao Fang si Luho sa isang sipa at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Mas malakas talaga itong si Luho. Salamat kay Sister Ran, natalo namin siya. Silang lahat. Namula ang mga mata ni Ran Xiaoyuan habang humihikbi. Gusto niyang tulungan si Zhao Fang noon dahil binubuli ang huli. Ngunit ngayon, sina Luho at Sun Yuanhao ay parehong sinipa sa bangin. Si Zhao Fang ay medyo nagkasala kay Ran Xiaoyuan dahil kasalanan niya na si Ran Xiaoyuan ay isang katulong. Okay lang, may kakaibang hanay dito para kapag nahulog ang isa sa bangin, hindi sila mamatay at mapaalis pa rin. Tiniyak ni Zhao Fang. Sa kanyang kaliwang mata, ganap niyang kontrolado ang kanyang paligid. Teng! Bumagsak ang figure ni Zhao Fang sa hangin at muling lumapag sa harap ng pavilion. Ano ang gusto mong gawin? Napasigaw sa takot at galit ang Illusion Fox. Gustong kong gawin. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Binaliwala ni Zhao Fang ang pag-atake ng mental energy at tinapakan niya ang kanyang paapasulong. Boom! Matapos sina Sun Yuanhao at Luho, sinipa ni Zhao Fang ang isa pang halimaw sa kailaliman.